Rin ng Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay naririto sa Candelaria para sa Pastors Conference. Kaya lamang po walang signal doon sa ating campsite. Kaya kagaya ng ginawa natin last year, pumupunta kami rito sa may bayan para dito magdaos ng devotion. Nandito kami ngayon sa mini-stop. Ayan yung aking mga kasamahan na pastor. Ito sila. Ayan. Salamat sa Panginoon na palaging may paraan para makapagpatuloy po sa ating pag-aaral. Kahapon, pinag-aralan natin yung tungkol sa pagpapatawad ng Panginoon. Po, at binanggit natin doon na ang Panginoong Jesus, ang Panginoon ay nagpapatawad sa mga kasalanan, pero madalas nating iniisip na pagdating sa pagkakasala, ang pinapatawad ay yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pero kung napapatawad ng Panginoon ang kasalanan ng mga hindi pa mananampalataya, lalo na niyang mapapatawad yung mga kasalanan ng kanyang mga anak. Dahil alam naman nating lahat, tayong mga mananampalataya ay nakakagawa ng mga pagkukulang sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na this is an excuse. Na excuse ito para tayo ay palaging magkasala, no? Pero may mga panahon na dumarating yon. Kaya nga, isang kagalakan natin na ang pangako sa Biblia, tapat ang Panginoon, na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa ating mga karumihan. Binanggit ko rin sa inyo kahapon na yung sinulatan sa unang Juan, mga mananampalataya na po yun. Hindi sumulat sa mga unbeliever noon. Ang sinulatan ay yung mga tao na nakakakilala sa Panginoon. At nabitin tayo, hindi natin natapos yung pag-uusap kasi sabi ko gusto kong puntahan natin yung Salmo chapter 103. Kaya pumunta tayo ngayon sa Salmo chapter 103. Nagpapakita rin ito ng pagpapatawad pa ng Panginoon. Sabi po rito, pero bago yun tayo po muna manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin na makapag-aral ng inyong mga salita. Panginoon, kayo po ay mabuti at dakila ang inyong katapatan. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Madnadalangin po namin ang paggabay at pangunguna ng inyong banal na Espiritu sa umagang ito. At sa inyo lamang po ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, sa Salmo chapter 103. Kagaya kahapon, nais ko sabihin sa inyo, mananampalataya na yung nagsusulat nito, si Haring David. At siya ay may relasyon na sa Panginoon. Pero tignan nyo yung kanyang mga pahayag. Ano po? Buong puso kong pupurihin ang Panginoon. Buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan. Buong puso kong pupurihin ang Panginoon at hindi kakalimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Tandaan natin, si David po ito. Pero sinasabi niya na pinapatawad ng Panginoon ang lahat niyang mga kasalanan. Alam naman natin na si David ay nagkaroon ng mga matitinding pagkakamali sa kanyang buhay. Kaya isa siya na pwedeng makapagpatunay na ang Panginoon ay nagpapatawad sa kanyang mga anak. Huwag tayong mag-isip na pagka nagkasala ay itinatakwil tayo ng Panginoon. Ang ating Diyos ay nakahanda para sa kanyang mga anak. Kagaya nga nung halimbawa natin kahapon, yung alibughang anak. Tuloy ko po ang pagbasa. Dito tayo sa verse 8. Sa verse 8. Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin. Hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Hindi siya palaging nanunumbat at hindi nananatiling galit. Hindi niya tayo pinarurusahan at ginagantihan ng batay sa ating kasalanan. Grace po ang tawag doon. Yung hindi natin deserve, yun ang natatanggap natin mula sa Panginoon. Hindi natin
Diba, tayo nagkamali, deserve natin na parusahan at ano, pero hindi. Tayo ay biniyayaan ng Panginoon. Tapos, dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganoon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Take note, hindi inconsistent ito, no? Yung mga tao na tinutukoy na nagkasala, ito'y pa rin yung mga may takot sa Panginoon. Kaya nga, anong pwede natin maging conclusion dito? May mga panahon na nakakagawa tayo ng pagkakamali, pero nandoon yung biyaya ng Panginoon, nandoon yung Kanyang pagpapatawad. Pero again, hindi ito kagaya nung mga tao na binanggit sa 1 John na namumuhay sa kadiliman. Ito yung mga mananampalataya na nakagawa ng mali. Pero hindi araw-araw ay namumuhay sa kadiliman. Magkaiba po yun. Iba yung nagkasala, iba yung namumuhay sa kasalanan. Tandaan po natin yan. Kaya nga sabi rito, dahil kung gaano kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganoon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Puri ng Panginoon. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gaano ba kalayo ang silangan sa kanluran? Ilang kilometro? Ganoon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Ang Panginoon na ang pinakamagaling na tagapagtanggol. Minsan, pagka tinitignan tayo ng mga tao, wala silang makita na ano pa man sa atin. No? Nahahangaan pa, mga pastor, nahahangaan tayo. Naisip lang, galing talaga na ano. Hindi nila alam, may mga panahon nanghihina tayo, may mga panahon nagkamali ka. Pero inilalayo ng Diyos sa iyo yung kasalanan na ginawa mo. Sabi po rito, kung paanong ang Ama ay nahahabag sa Kanyang mga anak. So you see, no? Mga mananampalataya ito, mga anak ng Diyos ang tinutukoy po dito. Kung paano ang Ama ay nahahabag sa Kanyang mga anak, ang Panginoon ay nahahabag din sa mga may takot sa Kanya. Dahil alam niya ang ating kalagayan, alam niyang nilikha tayo mula sa lupa lamang. Ang buhay ng tao ay tulad ng damo, tulad ng bulaklak sa parang. Ito'y lumalago, at kapag umiihip ang hangin, ito'y nalalagas, nawawala at hindi na nakikita. Ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay magpawalang hanggan sa mga may takot sa Kanya, sa mga tumutupad ng Kanyang kasunduan at sumusunod sa Kanyang mga utos, at ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa kanilang mga apo. Purihin natin ang Panginoon dahil ang Kanyang pagpapatawad ay hindi natapos nung nakakilala tayo sa Kanya. Ang pagpapatawad niya sa atin ay nagpatuloy hanggang sa panahon ngayon. No? Siya ay mabuting Diyos, tapat siya. Itinuring niya talaga tayo na Kanyang mga anak at lagi siyang nakahanda. Kaya, mga kapatid, pagka kayo'y nanlamig, pagka nagkaroon kayo ng panghihina, balik agad sa Panginoon. Minsan, mas stricto pa yung pastor natin kaysa sa Panginoon. At kinakailangan ko rin i-check yung sarili ko dyan. Baka minsan mas mabiyaya pa ang Diyos kaysa sa akin. Pag may nakitang mananampalataya na gumawa ng hindi maganda, pag may nakitang kapatiran na nanghina, huwag naman tayong maging parang mas hukom pa kaysa sa Diyos. Alalahanin natin ang kahabagan ng Diyos. Sa Galatia chapter 6 verse 1, tignan po ninyo ito. Kasi yung katapatan ng Diyos at Kanyang pagpapatawad ay dapat magtulak sa atin na maging kagaya niya. Kaya tignan nyo sa Galatia chapter 6. Mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin nyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Tulungan nyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Galatia chapter 6 verse 1 to 2. No? Palagi nating makikita yan, mga kapatid, sa church. Wala tayong makikitang church na lahat ng tao roon ay perfect. Palagi tayong makakakita sa church ng katitisuran, ng mga kapatiran na nanghihina, nanlalamig. Minsan kung sino pa yung kapatiran, siya pa nakatisod sa akin.
Pagka ganun ang sitwasyon, alalahanin natin yung katapatan ng Diyos sa atin. Kaya, kung may nakita raw na magkasala, kayong mga ginagabayan ng banal na espiritu, if you think you are stronger, kung iniisip mo na mas malakas ka sa pananampalataya, kung iniisip mo na mas tama ka, magaling ka kaysa doon sa iba, ikaw, anong trabaho mo? Tulungan mo sila na magbalik loob sa Panginoon. Hindi ikaw yung berdugo, hindi ikaw yung tagapuna. Kung ikaw ay may kaunawaan sa mga malalalim na bagay at sa mga kung ano yung dapat na ikinikilos, ikaw yung taga-restore. Pero gagawin mo ng buong hinahon. Hindi mo gagawin ng may panunumbat, hindi gagawin ng may taas ng boses, gagawin ng buong hinahon, kagaya ng ginawa ng Panginoon sa atin. Sa 2 Kronika, may kwento rito na paminsan-minsan nababalik-balikan ko. Nagpapakita ng matinding pagpapatawad ng Diyos sa mga anak na niya. Sa 2 Kronika, chapter 33, makikita natin ang kasaysayan ni Haring Manase. Si Haring Manase ay hari sa Juda. Nung mga panahon, may mga panahon na ang bansang Israel ay nahati sa dalawa. Yung sa Northern Kingdom, yung tinawag na bansang Israel, no, kasi 10 tribo sa kanila, at yung Southern Kingdom naman, yung kaharian ng Juda. Sandali. Nakita ko nanonood si Pastor Renred. Pastor Renred, inaantay ka na namin dito. Pumunta ka na. So, si Manase, sa 2 Kronika, chapter 33. 12 years old siya nung nag-umpisang maghari. Sa verse 2, masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa karumal-dumal na gawain ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga Israelita. Gaano kasama ito? Lahi ni David po ito. Ang tatay nito ay si Hezekiah. Si Hezekiah yung isa sa pinakamatutuwid na hari sa Israel. Pinawasak ni Hezekiah yung mga Diyos-Diyosan at pinili niya na sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya yung tatay nitong si Manase ay matuwid. Ngayon, ito namang si Manase, muli niyang ipinatayo, verse 3, muli niyang ipinatayo ang mga bahay-sambahan sa matataas na lugar na ipinagiba ng ama niyang si Hezekiah. Nagpatayo rin siya ng mga altar para kay Baal at nagpagawa ng mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Sumamba siya sa lahat ng bagay sa langit. Napakatindi nitong hari na ito. Ang bait nung tatay, matuwid yung tatay, siya, yung ipinagiba ng tatay niya, ipinatayo niya uli. Hindi lang yon, nagdagdag pa siya. Nagpatayo pa siya ng rebulto para kay Baal at mga poste para kay Asherah. Ito'y Diyosa po na maraming dede, no, sumisimbolo sa fertility goddess po yan na hindi magandang nabanggit ko na yan dati. Nagpagawa pa siya ng mga altar sa templo ng Panginoon sa Jerusalem na ayon sa Panginoon ay ang lugar na kung saan pararangalan siya magpakailanman. Inilagay niya ang mga altar sa magkabilang panig sa loob ng bakuran ng templo ng Panginoon para sambahin ang lahat ng bagay sa langit. Gaano kasama itong ginawa niya? Para ka naglagay sa church natin. Para ka naglagay ng altar doon sa para sa Diyos na araw, Diyos na bituin, Diyos na buwan. Ganun ang ginawa niya. Katabi nung altar ng Panginoon. Naglagay siya ng altar para sa mga heavenly bodies. Hindi lang yon. Inihandog niya ang mga anak niya sa apoy sa lambak ng Ben Hinnom. Ginawa rin niya ang mga ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam at nagtatanong siya sa mga espiritista na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng mga patay. Napakasama ng ginawa niya at nakapagpagalit ito sa Panginoon. Sino makakaisip sa inyo na yung mga anak ninyo ay sunugin para sa mga Diyos-Diyosan? Ganun siya katindi. Mula sa magulang na matuwid, yung naging anak ay talaga namang
Mas masama pa doon sa mga bayan na nakapalibot sa kanya. Parang dating Christian, nung nag-backslide, mas masama pa doon sa mga kanto boy. Mas masama pa doon sa mga hindi naging mananampalataya. Ganun na nangyari dito. Verse 7, inilagay niya sa templo ang larawan ng kanyang ipinagawa. Yung mga Diyos-Diyosa na kanyang pinagawa, inilagay niya sa templo. Bawal na magkaroon ng ibang Diyos. Pero ang ginawa niya, ipinilit niya ito. Ano pa yon? Naging mangkukulam pa to, naging manghuhula pa, talagang tinodo na. Ito ang haring mangkukulam, no? Manghuhula, nakikipag-usap sa mga kumukonsulta sa mga espiritista. Dito po tayo sa verse 9. Pero hinikayat ni Manase ang mamamayan ng Juda at Jerusalem sa paggawa ng masama, at ang ginawa nila ay mas malala pa sa ginawa ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa harap nila. Kung sino yung puno, kung sino yung hari na dapat ay tagapagpalaganap ng kabutihan, siya pa yung nag-encourage na maging masama yung bayan. Verse 10, kahit binalaan ng Panginoon si Manase at ang kanyang mamamayan, hindi sila nakinig sa kanya. There was a warning, pero hindi yan. Basta halika kayo rito, sino magpapahula sa akin? Ganong katindi itong si Manase. Now, ang topic natin ay tungkol sa pagpapatawad ng Panginoon. Tingnan natin, verse 11. Kaya ipinalusob sila ng Panginoon sa mga sundalo ng Assyria. Binihag nila si Manase, nilagyan ng kawit ang kanyang ilong, kinadinahan at dinala sa Babylonia. Sa parusa ng Panginoon, naging mistulang baka itong si Hindi itinali sa kamay, nilagyan ng kawit sa ilong. Palagay ko, mapapasunod ka nga nun pagka doon ka kinawitan. Ipinalusob sila sa mga taga-Assyria at ibinilanggo itong hari na ito dahil sa tindi ng kanyang kasalanan. Verse 12. Ito matindi naman sa Panginoon. So nakita na natin yung kanyang mga kasalanan. Karapat dapat po ba siyang parusahan? Yes. Karapat dapat ba siya na nalusob? Oo. Karapat dapat ba siya na nilagyan ng tali sa ilong? Oo. Sipit. Karapat dapat ba siya na mabilanggo sa ibang bansa? Oo, dapat nga ito, pinagpapatay na ito itong si Manase dahil sa sobrang tindi ng kanyang kasalanan. Pero tignan ninyo yung verse 12. Sa kanyang paghihirap, nagpakumbaba siya at nagmakaawa sa Panginoon na kanyang Diyos, na Diyos din ng kanyang mga ninuno. Kung sa atin yan, ngayon ka palalapit pagkatapos mo kung ginanyan, pagkatapos mong ginawa lahat ng ito, kaya mo naranasan niya, tapos ngayon ka may lakas loob ka pang lumapit sa akin, magdusa ka, dapat ka dyan. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo, nagkaroon na ba kayo ng damdamin na medyo feeling nyo na-vindicate kayo, medyo gumaan ang loob natin nung nakita natin na yung nagkasala sa atin ay naparusahan na? Sa lipunan, laging ganyan na makikita natin, at least nakabawi na kami sa kanya. At least, ayan ngayon, nagdusa siya sa kanyang ginawa. Pero tignan ninyo ito, ulitin ko yung verse 12. Sa kanyang paghihirap, nagpakumbaba siya at nagmakaawa sa Panginoon na kanyang Diyos, na Diyos din ng kanyang mga ninuno. Verse 13. At nang nanalangin siya, pinakinggan siya ng Panginoon, nakilos ang Panginoon sa kanyang pagmamakaawa, kaya binalik siya ng Panginoon sa Jerusalem at sa kaharian niya, at nalaman ni Manase na ang Panginoon ang Diyos. Yung taong walang pagsama ng Espiritu, sasabihin, bakit pinatawad pa yun? Naman talaga, matindi naman talaga yan. Natatandaan nyo ba si Jonah? Inutusan siya ng Panginoon para warningan yung Ninive. Ayaw niyang sumunod kasi nga kaaway nila yung bansa na iyon. At nung pinatawad ng Panginoon yung bansa, inaantay ni Jonah na umulan ng apoy, na bumagsak yung hatol ng Panginoon.
Nung hindi nangyari, galit na galit si Jonah. Sabi ni Jonah, kaya nga ba, ayokong pumunta rito eh. Alam ko mahabagin kayo eh. Nagpapatawad kayo. Mga kapatid, pagka nakita nyo yung nakagawa sa inyo na hindi maganda, nasa harapan ng pulpito at ginagamit ng Panginoon, ano pakiramdam natin? Pagka yung nakaaway mo, yun ang daya sa iyo, nag-i-special number sa church. Anong pakiramdam natin? Aminin natin, minsan naisip, yan, pinakanta pa yan. Di lang alam ni pastor. Di alam ni pastor kung anong ginawa niya sa akin. Nung nagmakaawa si Manase, pinakinggan siya ng Panginoon at nakilos ang Panginoon sa kanyang pagmamakaawa. Kaya pinabalik siya ng Panginoon sa Jerusalem. Ano ibig sabihin nung pinabalik siya ng Panginoon sa Jerusalem? Ibig sabihin, isang araw, biglang may pupunta doon sa bilangguan at sasabihin sa kanya, Haring Manase, malaya na po kayo. Tatanggalin yung nakalagay sa ilong niya, tatanggalin yung tali niya, at bibihisan siya ng maganda. Tapos mula sa Assyria, merong convoy, babalik uli siya sa Judah, dadalin uli siya ron at idideklara uli, ito na yung hari ninyo. Imposibleng bagay yon. Nagawin ng nasa ibang bansa na po siya, mga kapatid. Hindi siya nakakulong sa sa bayan nila. Nasa ibang bansa na siya. Pero dahil nakilos ang Panginoon, mga kapatid, listen. May isang kanta. His heart is big enough to love you, even though you turn him away. His arms are long enough to save you and give you another chance to make up for your mistakes. His grace is more than sufficient. Even though your heart aches, even though you're to blame, His heart is big enough to love you. So run back to Him today. Sabi doon sa awit, malaki ang puso ng Panginoon, kaya kanyang uling tanggapin. Mahaba ang kamay ng Panginoon, kahit ang layo ng pinagpuntahan mo, kaya kang maibalik uli ng Panginoon. Sapat ang biyaya ng Panginoon, kahit nagdurugo yung puso mo, kahit na ikaw naman talaga dapat sisihin. Sapat ang biyaya ng Panginoon. His heart is big enough to love you. So run back to Him. Balik sa Panginoon. Balik sa Panginoon. Huwag ka na mag-emote dyan na napakasama ako yan na, pa-impyerno na nga ako. Huwag ka na mag-inarte. Mas dakila ang Panginoon. Sabi sa 1 John 3:20, madadaanan din naman yun, natin yun eh. Kung tayo ay, sa English, when your heart condemns you, God is greater than your heart. Pagka inuusig ka tayo ng ating puso, mas dakila ang Diyos kaysa sa mga puso natin at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Amen po ba? So, ganun na nangyari rito. Isang himala ang nangyari na yung hari na nakakulong na, biglang naibalik doon sa kanyang bansa. Bakit? Ginusto ng Panginoon. At gusto nga ng Panginoon na yung kanyang anak ay nakakabalik sa kanya. Mga pastor, mga manggagawa, mga kapatid, pagka may nakita kayong mananampalataya na lumayo sa Panginoon, huwag tayong sumuko sa kakapanalangin sa kanila na makabalik sila sa Panginoon. Ano nangyari dito? Tapusin natin. Oras na ba? May oras pa tayo. 6 minutes. Ano nangyari dito? Sa verse 14, simula noon, ipinatayo ni Manase ang panlabas na pader ng lungsod ni David mula sa kanlurang bukal. Pinatayo niya yung pader ng Israel. Verse 15, inalis niya ang mga Diyos-Diyosan na taga-ibang bansa at ang larawan sa templo ng Panginoon. Sandali mga alisin natin yan, nagkamali ako. Tinanggal yung mga Diyos-Diyosan sa templo. Balikan ko nga yun sa verse 13. Ano sabi ron? Nalaman ni Manase na ang Panginoon ang Diyos. Siguro nung una, wala siyang talagang ganong personal relationship at matibay na ugnayan sa Panginoon. Siguro yung kanyang tatay, nakikita niya, pero pero that time, na-realize niya, ang Panginoon nga ay Diyos.
kayang magawa ng Panginoon ang lahat ng bagay. Naibalik nga siya sa kanyang trono. So, binawi niya yung kanyang mga ginawa. 16, pagkatapos ipinaayos niya ang altar ng Panginoon at pinag-alayan ng mga handog para sa mabuting relasyon at mga handog ng pasasalamat. Sinabihan niya ang mga mamamayan ng Juda na maglingkod sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Binawi niya yung kanyang mga pagkakamali. Dahil na-realize niya, hindi siya naging matuwid dahil sa disiplina, dahil sa kastriktuhan ng Diyos. Naging matuwid siya dahil sa kahabagan ng Diyos. Nung nagpakita. Kasi kung ang pinairal ng Panginoon ay hatol at disiplina sa kanyang mga ginawa hanggang sa siya ay mamatay na, wala ng pag-asa ito. Pero kinahabagan siya ng Panginoon. Mga kapatid, gaano kasakit ang dapat na maramdaman natin? Gaano kasakit ang sakit na masasabi natin, teka, hindi ko na mapapatawad yan. Sobra na yung ginawa niya sa akin. Tayo, mga tao lang tayo, pare-pareho tayo lahat nagkakamali. Kahit yung mga pastor na kaharap ko ngayon, pare-pareho kami nagkakamali. Pero ang Diyos kailanman hindi nagkamali. Tapos ginawan siya ng ganong katindi nitong si Manase. Kaya kung merong isa na karapat dapat na i-reject si Manase sa kanyang paghingi ng tawad, ang Diyos na yon. Pero ano ginawa ng Panginoon? Pinatawad niya si Manase. Kaya mga kapatid, magkaroon tayo ng tignan ninyo yung tama-tama yung sinabi sa Revelation. Pahayag chapter 3 verse 20 at verse 19. Pahayag chapter 3 verse 19. Revelation chapter 3 verse 19. Ano sabi rito? Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina, kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Ang lahat ng mahal ng Panginoon ay tinutuwid at dinidisiplina. Hindi para wasakin at itaboy, hindi. Para dumating tayo dun sa pagsisisi. Alam nyo, minsan, yung kagandahang loob ng Panginoon, minsan nami-misunderstand natin. Minsan iisip natin, pinahirapan ako ng Panginoon dahil sa hindi ka pinahirapan. Kung nagkaroon ng consequence sa'yo, kung nagkaganyan-ganyan ang buhay mo, kagandahan loob ng Diyos sa iyo yan para magkaroon ka ng tamang kamalayan na, teka, babalik ako sa Panginoon. Kagaya nung lalaking alibughang anak, pupunta ako, babalik ako sa bahay ng aking ama. Kaya sabi doon sa awit, run back to Him today. Balik sa Panginoon. Sino sa inyo nakaranas ng panghihina? Pagka kayo'y nang hina, may nagawang hindi maganda, ano dapat nating isipin? Pwede akong makabalik sa Panginoon. At kung mapalo ka man, at ikaw ay magkaroon ng consequence sa iyong ginawa, pero huwag kang mag-alala, kayang i-restore ng Panginoon tayo. Kagaya ni Manase, nawala sa kanya ang lahat. Karangalan, pamilya, kapangyarihan, nawala siya sa kanyang bayan, napatapon siya sa malayo, pero nagawa ng Diyos na ibalik siya doon sa dati niyang kalalagayan, na-restore yung lahat. Kagaya ng alibughang anak, na-restore din. May pag-asa tayo sa dakilang pagpapatawad ng ating Panginoon. Amen? Siguro, habang nag-i-enjoy tayo na inaalala yan, dapat matandaan din natin na ang pagpapatawad ng Panginoon sa atin ay huwaran para gayahin natin. Marahil sabihin nyo, hindi naman ako Diyos eh. Ang Diyos yun, kaya niyang gawin yun. Sandali, ikaw naman ay anak ng Diyos. Bukas siguro, bago tayo magpatuloy sa chapter 2 ng 1 John, paano naman tayo dapat magpatawad? Kagaya ng Ama natin. Tignan natin yung mga sinasabi sa Biblia tungkol dyan para maging gabay natin, mga kapatid. Pero gusto kong magtapos para magbigay ng panawagan sa mga nanlalamig dyan. Yung mga may nagawang hindi maganda. Huwag na kayong magkubli. Mas maigi yung lumapit sa Panginoon.
At kung magagawa na magpunta sa pastor ninyo, magpa-pray kayo, o pumunta kayo sa isang manggagawa, mag-confess kayo sa kanya at sabihin nyo, ganito po ang kasalanan. Lumapit tayo sa Panginoon. Ibinabalik niya sa kaayusan yung mga nagulo natin. Kahit pa tayo ang may kasalanan, may kakayanan ng Diyos na maibalik tayo sa Kanya. Amen? Tayo po'y manalangin. Naman naming Diyos, salamat po sa inyo. Abutin nyo nga ang inyong mga anak, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong dakilang pagpapatawad sa amin. Salamat na ang pagpapatawad ninyo ay hindi tumigil nung kami ay maniwala sa inyo. Patuloy kayong nagpapatawad, patuloy nyo kaming nililinis. At ang banal na Espiritu, habang kami ay nililinis, habang pinapatawad nyo kami, hinuhubog naman kami, binabago naman kami, para maging kawangis kami ng inyong banal na anak o ama. Salamat po sa inyo. Salamat po. Kompleto ang trabaho na ginagawa ninyo para sa amin, Panginoon. Hindi lang kayo patawad ng patawad, may pagbabagong buhay na ibinibigay kayo sa amin. May pagbabago ng isipan na binibigay kayo sa amin. At ang Espiritu ninyo ay inilagay nyo sa amin para magkaroon kami ng tagumpay laban sa lahat ng uri ng kasalanan at panghihina at kabulukan ng mundong ito. Salamat po, O Diyos. Pinadalangin ko po na kayo ang kumilos sa inyong mga anak na nakarinig ng mensaheng ito at huwag namin kalimutan. Tulungan nyo naman rin kami, Panginoon, yung mga nagawa ng hindi maganda, yung mga nasaktan, yung mga nadaya. Tulungan nyo naman kami na kung papaano kayo sa amin, maging ganun din kami sa mga tao na nakasakit sa amin. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin ng Panginoon, ituloy po natin bukas yung pag-aaral na yan. Nais ko pong batiin ng aking asawa, si Pastora Never, nasa Taiwan ngayon. At yung tatlong anak ko na naroroon, si Limuel, Shalib, Evangel. I love you. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan. Patuloy nyo yung panalangin si Daddy sa kanyang pagmimission dito. Pagkatapos po ng conference, pupunta po ako sa Taisan, Batangas. At sa Thursday po ng gabi, magkakaroon kami ng revival sa Noveleta, Cavite. Na yung mga kapatid na malapit dyan sa Noveleta, kakaroon po tayo ng gawain dyan sa Dorope Church, Noveleta, Cavite. Thursday po ng gabi. At sa Biyernes, sa Sabado ng umaga, nandiyan po ako sa may Talim Island, sa isa pong church dyan. May church anniversary po sila. God bless po sa inyo. Huling announcement po. Close na po ang registration para sa third batch ng online Bible training. Close na po. Marami na po yung sapat na po yung mga nagpa-register. Binibigyan ko lang ng pagkakataon yung mga miyembro mismo ng Doro Faith sa Taiwan at saka sa Middle East. Pero para sa mga iba pa po, sarado na po yung registration. Magpalain po kayo ng Panginoon. Ito po si Pastor June, Pastor Christian, soon to be Pastor Ratel, at si Pastor Eddie Amor. Kasama po namin kayo dito sa mini-stop sa Candelaria. See you tomorrow po. To God be the glory. Pag-pray po natin yung conference ng mga pastor. Magsisikap po ako makapag-post ng mga pictures ng mga pagtitipon sa gawain. Luisa, halika na rito. Inaantay ka na namin. Magsama-sama na kayong buong pamilya. God bless po sa inyo. To God be the glory.